Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mommy? Yes, Ethan. Mommy, can you cook for us? Napangiti naman ako at hinalikan ang noo niya. Sure, anak. Yehey! Let's go, Grandma, at the kitchen. We help Mommy. Masayang sabi naman ni Stephanie, kaya napatawa na lang kami at pumunta sa kusina. Buhat ko din si Ethan at yakap-yakap ako. Mas malambing sa akin si Ethan, ganun din naman si Stephanie. Pero ibang maglambing si Ethan. Mommy, I want your adobo please. Sabi ni Ethan na ikinangiti ko at hinalikan siya. Sure, anything for my Ethan. Sabi ko at ibinaba na siya. Mommy, sa akin ay egg with hotdog. Ngumiti din ako kay Stephanie at saka tumango. Mga apo, ano nang dapat gawin? Tanong ni Mama sa kanila. Ready the ingredients and equipment. Kuya, ikaw nang bahala sa mga fan, while me sa ingredients. Okay. Napangiti naman kami ni Mama na magsimula na ang dalawa. Alam na alam nila ang kanilang gagawin. Of course, hindi ko sila hinahayaan na sila ang kukuha ng matutulis na bagay dahil sa akin na yun. Ganito kami madalas tuwing gabi. Kapag uuwi ako galing trabaho, hinihintay talaga nila ako para tulungan magluto. Hindi kami kumukuha ng cook, tanging kasambahay lang ang gusto ko kasi gusto ko ako magluluto ng mga pagkain para sa kanila. Noong una sabi ni Mama, siya na lang dapat ang magluluto. Lalo na at galing akong trabaho. Pero sabi ko ako na lang. Mas gusto ko masanay sila sa luto ko at syempre gusto ko din na pinagluluto sila. At isa pa, kahit anong pagod ko ay nawawala basta't kasama ko ang kambal. Matapos ang ilang minutong pagluluto ay natapos na din ako. Silang tatlo na naghanda ng lamesa at kakain na kami. Who will lead the prayer? Tanong ko sa kanila. Me, Mommy. Sabi ni Ethan, kaya tumango na ako at nagdasal na kami. Our dear Heavenly Father, we thank Thee for this food. Feed our souls on the bread of life and help us to do our part in this kind of word and loving deeds. We ask in Jesus' name. Amen. Sige na, kain na tayo. Sabi ni Mama at kumain na kami. Siyempre, sinusubuan ko ang dalawa kapag ako ang kasama nila. Mas gusto nila na nagpapasubo sa akin. Siyempre, alam ko na paglalambing nila yun sa akin. Mommy, the best talaga ang luto mo. Sabi ni Ethan, kaya napangiti ako. Yeah, Kuya is right, Mommy. We love you so much. Thank you, babies. Of course, Mommy love you both. After this, brush your teeth, okay? And we will sleep on your bed. Yes, Mommy. Palagi akong natutulog sa kwarto nila. Natapos kaming kumain, mga 11:30 na din. Kaya umakyat na kami. Nag-good night na kami kay Mama. Pinainom ko muna sila ng gatas para maayos na maging tulog nila. Naglinis na din ako ng katawan at tumabi sa kanila. Sleep ka na po, Mommy. We know that you're tired. Napangiti naman ako sa sinabi ni Ethan. I told you, iba maglabing ang panganay ko. Niyakap niya din ako at yumakap na din si Stephanie at nakita kong tulog na. Si Stephanie ang mas madaling makatulog sa dalawa. Thank you, Ethan. Tulog na tayo, okay? Sabi ko at hinalikan siya sa noo at pumikit na ito. Doon ko na lang naramdaman ang sobrang pagod ko. Mabuti na lang at nakapalibot sa akin ang mga braso ng anak ko. I felt comfortable. Good night, my babies. 3 araw ang lumipas at ganun pa rin ang takbo ng buhay ko.
Ihatid ang dalawang bata sa eskwelahan at dediretso sa office. Clarice, anong schedule ko ngayon? Tanong ko sa sekretarya ko at naupo agad sa table ko. Nagtaka naman ako na nakaayos na sa isang tabi ang mga papeles. Wala po kayong schedule ngayong maghapon. Kasi naman ma'am, natapos niyo na po lahat kahapon. Nakangiting sabi niya. Agad ko namang tiningnan ang mga papeles at tama siya, natapos ko na ang lahat. Oh no, hindi pwede to. Teka, wala na ba? Yung trabaho na lang para bukas. Gagawin, Kisha. Napangiwi ako nang marinig ko ang boses ni Jelay. Huwag mong sasabihin na nandito na ako, sabi ko kay Clarice at natatawa siya na tumango sa akin. Habang ako ay nagtago sa ilalim ng table ko. No, kukulitin na naman ako ng dalawang buntis. Clarice, nasaan ang amo mo? Narinig kong sabi ni Liza. Nag-cross finger naman ako. Si Miss Kisha? Naku, wala pa po dito. Nakahinga naman ako sa sinabi ni Clarice. That's my girl. Tumahimik ng ilang minuto pero hindi pa rin ako lumalabas. Huli ka! Napatili naman ako at napatayo. Pero dahil sa katangahan ko ay nasa ilalim pala ako ng table ko, kaya ayun, ang sakit ng ulo ko. Nice one, Eliza. Napasimangot naman ako at sabay tumayo. Tumatawa silang tatlo ngayon kasama si Clarice. Kainis kayo. Pinagtutulungan niyo ako ha? Sabi ko na mas ikinatawa nila. Kisha naman, di mo kami maluloko ni Eliza. Kasabot namin si Clarice. Right, Clarice? Sa susunod ulit ha? Sabi ni Jelay at nakipag-appear kay Clarice. Sabi ko na, may something eh. Sorry Miss Kisha. Kahapon pa lang, alam na nila ang schedule ngayon at sinabihan nila ako na huwag ipapaalam sa'yo. Napailing na lang ako sa sinabi ni Clarice. Sabi na eh, usually, sasabihin niya sa akin ang schedule ko bago ako umalis ng office. Akala ko ay nakalimutan niya lang. Lumapit na sa akin ang dalawang buntis na ito at kinapitan nila ako sa magkabilang braso. Girls' Day ngayon, tara na. Mas napangiwi ako dahil sa sinabi nila at tumingin kay Clarice na parang nagpapatulong. Enjoy po kayo. Ako naman ang bahala dito. Mas lalo akong napasimangot sa sinabi ni Clarice. Hay nako Clarice, wala ka nang takas sa amin Kisha. Let's go na. Wala akong nagawa kundi ang magpatangay sa kanilang dalawa. Shopping monster tong dalawang to eh. Parang si Stephanie, pero dahil buntis nga sila ay hindi ka pwedeng tumanggi. Pagdating namin sa mall, syempre, sa Greenwich kami dumiretso. Gutom na daw sila eh, kaya pinagbigyan ko na at ano pa nga ba? Eh di akong umorder. Gustong gusto talaga to ng dalawa. Kapag ako kasi ang kasama nila, ako ang kawawa dahil buntis nga sila. Pag lumabas yung mga inaanak ko, naku, ako naman ang lilibre nyo. Simangot kong sabi sa kanila na ikinatawa naman nila. Pareho kayong napailing na lang ako. Maya-maya ay dumating ng pizza namin. Ako naman ay ham and cheese lang. Pagkatapos namin doon ay kung saan na kami pumunta. Nanood din kami ng sine. I admit, miss ko din tong dalawang to. Busy talaga ako sa trabaho kaya wala lang akong time. Ang free time ko lang ay Sunday at iyon inilalaan ko sa kambal. Kapag kasi Sabado, sa bahay lang ako nagpapahinga. More bonding with twins, pero most of the time ay tulog ako. Matapos namin gumala ay umuwi na kami. Mabuti na lang at may driver na kasama tong dalawa. Asan kaya mga asawa nito? Babay Kisha, ikumusta mo na lang kami sa kambal. Pagod na kasi kami, kaya hindi na kami makakapasok dyan. Sabi ni Eliza habang nakasilip sa bintana. Natawa pa ako na makita ko nagikap si Jelay. Ayan, ang hyper nyo kasi kanina. Sabi ko sa kanila, we miss you na kasi. Umalis na sila at kumaway naman ako sa papalayong kotse.
Dinala ko na mga pinamili ko at pumasok sa loob. 6 PM na. Maghapon din kami sa mall at sobrang nakakapagod. Mommy! Sa dalawang boses na narinig ko ay parang mabilis na nawala ang pagod ko. This is what I'm trying to say. I'm happy with my twins and my mama. Wala na akong mahihiling pa. Today is Sunday. My Sunday with my twins. Wake up babies! It's time for a date. Gising ko sa dalawa na kinabangon agad nila. Good morning mommy. Sabay na sabi nila kaya napatawa ako. Good morning to my babies. Let's go. And we're eating. Mahaba pang araw natin. Bumaba na kami at nakain ng pagkain. Pagkatapos kumain ay umakyat na kami at pinaliguan ko sila. Yay! We're so excited! Habang nasa kotse kami ay ang daldal ng kambal. Pagdating namin sa mall ay pumasok agad kami. So, where should we go first? Nakangiti kong tanong sa kanila. Fun house! Gucci! Sabay na sabi nila at ayun, nagkatitigan ng masama. Naku, sa mall lang talaga sila hindi magkakasundo. Mahilig kasi sa mga games si Ethan. Well, si Stephanie, mga fashion and kahartihan sa katawan. Hindi ko alam kung kanino nagmana yan. Di naman ako mahilig sa ganyan, baka sa daddy niya. Well, I don't know. Di ko naman kasi kilala ang daddy nila. Babies, what did I really told you about this? Tanong ko na ikinatingin nila sa akin kaya napangiti ako. Nang magbato-batopik sila. Yan ang turo ko. Kung sino ang mananalo, siya ang unang pupuntahan. Yehey! I won! Masayang sabi ni Stephanie at kumapit na kay mama. Hinila ito kaya napatawa na lang kami ni mama. Lumapit sa akin si Ethan. Are you okay Ethan? Tanong ko at tumingin naman siya sa akin at nagpakarga. Yes mommy, as long as I'm with you, I'm okay. Besides, I know Stephanie will take a lot of time inside. So, we have a lot of time together. Napangiti naman ako sa kaniya at hinalikan siya sa pisngi. He's so sweet. Pagpasok namin sa Gucci ay ayun, hyper na hyper si Stephanie. And syempre, ako lagi ang tinatanong niya kung maganda ba o hindi. May sense of passion naman ako pero di ako mahilig sa mga ganyan. Inabot kami ng 2 oras sa loob at si Ethan ay palagi nakakapit sa akin. Minsan habang busy si Stephanie, syempre, binilhan ko na din siya. Paglabas namin, ay pinatid muna namin ang mga napamili namin sa kotse at sumunod kami sa fun house. Doon kami mas nagtagal. Enjoy na enjoy ang 2 bata sa paglalaro. Ma, kaya pa? Natatawa kong tanong ni mama na ikinangiti niya. Of course anak, para sa mga apo ko. Look at them, they are so happy. Lalo na kapag kasama kanila. Spoiled na spoiled sa iyong anak, pero hindi kita pipigilan. Dahil tinuturuan mo na sila ng mabuti at matalino ang 2 batang yan. Napangiti naman ako sa sinabi ni mama at nagkwentuhan pa kami habang naglalaro ang 2. Inabot kami ng tanghali at napagpasya namin sa Jollibee kumain dahil favorite ng 2 yon. Mommy, 2 burger po sa akin. Me too mommy. Sabi nila na ikinailing ko naman. Nang dumating ang pagkain ay sinusubuan ko ang 2. Minsan si mama ang nagsusubo kay Stephanie at ako kay Ethan. Stephanie, come closer baby. May sauce sa gilid ng labi mo. Lumapit naman siya at pinunasan ko iyon. Sino for the last? Tanong ko sa kanila at ikinangiti naman nila. Yes mommy, pero gala pa tayo mamaya ha? Sabi ni Stephanie kaya napatango naman ako. Kumakain pa rin sila ng burger at tapos na akong kumain. Miss Keisha? Napatingin ako sa tumawag sa akin at napakunot ang noo ko na makita ko si Clarice. Hinihingal ito na lumapit sa akin. Mom! Finally! Nakita ko din kayo! Hi twins! Hello po tita!
Sabi nito sa mga kasama ko. Hello po Ate Clarice, sabay na sabi ng kambal. Iha, maupo ka muna. Pagod na pagod ka. Eto, uminom ka. Tinanggap naman iyon ni Clarice at saka uminom. Clarice, what are you doing here? May problema ba sa opisina? Tanong ko na ikinangiti niya sa akin at nanlaki ang mata. We have a problem. Mas napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Clarice, I told you, don't call me if Sunday. Date namin ng pamilya to. But mom, it's urgent. Alam ko naman po ang sinabi ninyo, pero lumapit siya sa akin at saka bumulong. Nabawasan na malaking pera ang branch natin sa Cavite. May sumasabo tayo sa iyo, Miss Keisha. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Seryoso ka ba? Oo, Ma'am Keisha. Napamuntong hiningaman ako sa sinabi niya at napahilot ng sentido ko. Sumasakit ang ulo ko. Mommy, are you okay? Tanong ni Ethan ng katabi ko at napatingin ako sa kaniya. Araw ko to kasama ang mga anak ko pero hinahabol ako ng problema. Mommy, you should go na po. We know that it's urgent. Hindi naman po pupunta dito si Ate Clarice kung hindi yun ang malaking problema. Napatingin ako kay Stephanie nang sinabi niya iyon. Pero, Mom, ayos lang sa amin ni Stephanie. Naiintindihan ka po namin. And besides, nakasama ka na po namin, kaya okay na po kami doon. Nakangiting sabi ni Ethan sa akin. Kuya is right, Mommy. Mahal ka po namin at palagi ka naming naiintindihan. Napatitig naman ako sa dalawang anak ko. Bakit ba minsan mas matino pa sila sa akin? Napatingin ako kay mama nang hawakan niya ang kamay ko. Anak, ako nang bahala sa dalawang bata. You should go. Sabi niya kaya napamudtong hiningan man ako. I'm sorry. Sabi ko sa kanila. No mommy, we understand. Why I'm so lucky to have you both? Tanong ko at mas napangiti sila at lumapit sa akin para yakapin ako. I really love this too. Don't stress too much, mommy, okay? Sabi ni Stephanie na ikinatango ko naman at saka tumayo na ako. Ma, kayo na po ang bahala sa dalawa. Kailangan ko po talagang ayusin to. Sabi ko at hinawakan naman niya ang aking kamay. Magiging ayos din ang lahat, anak. Napangiti ako kay mama at saka tumango. Lumapit ako sa kambal at hinalikan sila sa pisngi. Huwag niyong pagurin ang lola niyo ha. Magpakabait kayo. Yes mommy, we will miss you po. Sabi nila pareho. Me too. See you later guys. Sabi ko at umalis na kami ni Clarice. Gagala tayo pagkatapos yung kumain. Tanong ng lola nila na ikinangiti naman ng mga ito. Yes lola, marami pa po tayong titingnan. Sabi ni Stephanie na ikinangiti ng mama ni Keisha. Intindi talaga ang dalawa ng mami nila at ni hindi nagtanim ng sama ng loob dito kahit na madalas ay busy ito. Pagkatapos silang kumain ay nagala ng mga ito. Inabot sila ng 1 oras at naglalakad na sila ngayon para maghanap ng panibagong pupuntahan. Tito Jason! Umalingaw sa paligid ang sigaw ni Stephanie na ikinatingin ng mga tao sa kaniya at agad na tumakbo sa nakita nitong si Jason. Kahit si Jason pati ang kasama nito ay napatingin sa matinis na boses na tumawag dito at nakita nila isang batang babae na palapit dito. Agad na napangiti si Jason nang makita ang bata. Be careful pretty Stephanie, sabi ni Jason, pero patuloy pa rin si Stephanie at nang makarating sa binata ay nagpakarga ito. Niyakap naman siya ni Stephanie. Tito Jason, I miss you po. Ang tagal nating hindi nagkita, sabi ni Stephanie na ikinangiti ni Jason. Habang ang mga kasama niya ay gulat na gulat. Kasama ni Jason ang mga kaibigan niya. Did you really miss me? Or you miss going to a passion brand with me? Malokong tanong ni Jason. Both tito. Mas napatawa si Jason. Napatingin naman si Stephanie sa mga kasama nito at isang tiningnan ang tatlong lalaki.
Tito Drew? Sabi ni Stephanie na ikinatingin nila dito at gulat na gulat pa rin ngayon. Teka, kilala ka din niya, Drew? Takang tanong ni Lucas dito pero hindi sumagot si Drew. Dahil gulat pa rin sa nalaman at nakita niya na ang mag-ama ay magkakilala. Paano mo siya nakilala, Jason? Tanong niya dito. We met here 1 week ago, right baby girl? Sabi ni Jason at tumingin kay Stephanie. He's right dito, Drew. He buy me a lot. Masayang sabi ni Stephanie. Wait, kung andito ka, di kasama mo ang mami mo? Utal na tanong ni Drew. Yes po. Naputol ang sasabihin ni Stephanie nang dumating ang mama ni Keisha at kasama si Ethan. Stephanie, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta tumakbo, baka madulas ka? Sabi ng lola niya na ikinatingin sa kanya ng bata. Lola, sorry po. Excited lang po kung makita si Tito Jason. And look, andito din po si Tito Drew. Napatingin naman ang lola niya sa kasamang si Drew. Oh, Drew iho. Magkakilala pala kayo ni Jason po. Alright, ni Jason. Sabi nito matapos dugtungan ni Jason ang pangalan niya. Yes po, tita. May pinuntahan po kasi kami. Si Keisha po. Kinakabang tanong ni Drew. Alam niya na oras na magkita ang dalawa ay malalagot siya. Lalo na at matagal niyang alam ang lahat. Naku, sayang naman. Hindi niyo naabutan. Kasama namin siya kanina. Kaso, nagka-emergency. Kaya umalis din. Nakahinga naman ng maluwag si Drew dahil sa sinabi ng ina ni Keisha. Teka, nagugulan na kami. Paano kayong lahat nagkakilala? Ay, hello po pala. Sabi ni Noah at nagbano sa mama ni Keisha na ikinatuwa nito, ganun din ang ginawa ni Lucas. Naku, ang bait nyo naman. Kaawaan kayo ng Diyos. Nagkakilala kami ni Jason noong nakarang linggo. Nagkabanggaan sila ng apo ko. At ayun, nagkasama silang dalawa sa Chanel. Sabi nito na ikinatango nito. How about you, Drew? Takang tanong ni Jason na ikinalunok nito. Natetens na siya. Ano? Remember Keisha? Yung bridesmaid dapat ni Eliza? Anak niya silang kambal. Pagkasabi ni Drew noon, ay doon lang napatingin ang tatlo sa isa pang batang katabi ng lola nito na kanina pang nakatingin kay Jason. Dahil alam nito na magkamukha sila. Hala, boss, kamukha mo yung bata. Sabi ni Lucas at bumaba naman si Stephanie kay Jason at lumapit kay Ethan. He's my kuya Ethan, kambal po kami. Masayang sabi ni Stephanie at kumapit sa braso nito. Pero si Jason at Ethan ay nagkatitigan lang. Pilit na pinapakiramdaman ang isa't isa. Naku Jason iho, pagpasensyan mo na si Ethan. Nagulat siguro na makitang kamukha niya. Doon natauan si Jason at ngumiti sa ginang. It's okay lang po. By the way, may iba po ba kayong pupuntahan? Samahan na po namin kayo. Napatili naman si Stephanie at agad nagpubuhat kay Jason. Let's go na po Tito Jason. Hoy Drew, ang tahimik mo naman. Anong masasabi mo? Kamukha ni Jason si Ethan. Sabi nila na ikinatingin ni Drew sa kanila. Wala akong alam dyan. Sabi nito at pumunta kay Ethan at sa lola nito. Nagkatingin na naman ang dalawa at nagkibit balikat. Lumipas ang isang oras silang pag-iikot ay napatingin si Jason kay Ethan na tahimik lang nakapasid sa kanila. Ang lola kasi nito ay kasama si Stephanie. Sa pagpili habang ang tatlong lalaki ay patingin-tingin din sa paligid habang si Jason naman ay napansin si Ethan kaya lumapit ito dito. Hi little boy, sabi ni Jason sa kaniya habang nakangiti dito. I'm Ethan, plain na sabi nito na ikinatawa ni Jason. Why are you laughing? Kunot noong tanong ni Ethan. I just saw myself to you. You know, magkamukha tayo.
at magkaugali din. Napatahimik naman si Ethan at napayuko. Nagulat naman si Jason dahil sa inakto nito. Did I offend you? I'm sorry. Sinsiredad na sabi ni Jason. No, it's not that. Kaya ako tahimik kasi because I can't believe that we are look alike. Napangiti si Jason. You know what I said it before to your twin? Meron talaga tayong mga kamukha sa mundo. And it happened na nagkita tayo ngayon. Napatingin naman si Ethan dito. Really? So you're not my dad? Napakunot ang noo ni Jason. Ha? Why would I be your father? Sige ka, magagalit ang daddy mo kapag narinig kang pinagpapalit mo siya. Napatango naman si Ethan. Nag-iisip talaga siya na baka itong ama nila kaya tahimik kanina pa. Pero dahil sa sinabi ni Jason ay naniwala ito na hindi nga ito yun. Let's go. We have a lot of time to bond. Nakangiting sabi ni Jason at agad namang umiti si Ethan at sumama sa kanya. Ang akala niya ay makikilala niya ang daddy niya. Hindi naman sa gustong gusto niya makita ang daddy niya. May parte sa kanya na malungkot pero masaya pa rin siya kasi may bago naman siya nakilala. Ang hindi alam ng dalawa ay kanina pa nakamasid sa kanila si Drew. Nagtagpo na ang mag-ama. Tadhana nga naman. Sabi ni Drew sa sarili at kinakabahan pa rin siya kasi anytime soon ay mabubunyag na ang matagal nilang lihim.